Alright, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber po na patuloy pong na sumusuporta sa ating YouTube channel. Marami pong salamat ulit sa inyo na hindi niyo po ako tinalikuran at sa mga bago pong subscriber, pasalamatan ko po kayo ng bonggang-bongga. At sa mga dati na rin pong mga subscriber ko, pasensya na hindi ako makapag-shoutout ngayon kasi ito yung dito ako sa ngayon sa trabaho ko. Hindi ako nakapag-lista na naman sa pangalan na gagawin kong shoutout. So, patawad muli kasi hindi ko po ma-shoutout ang mga pangalan ninyo. Hindi ko po isa-isa sa ating shoutout portion. So, pasensya na ho ha. At marami pong salamat sa inyo ulit. At sa Pilipinas, ingat po tayong lahat. Kung sino man ho yung abot nitong ating video ngayon, marami pong salamat dito. At ito yung gusto kong gagawin na reaksyon nitong ating video ngayon. At nung nakaraan, itong nasundan ngayon, iba yung topic ko nun. So, ibalik ko lang ho dito sa INC o Iglesia ni Cristo na itong si Corina Sanchez ay sobrang hanga din dito sa Iglesia ni Cristo. Yung ginawa nila ginawa nilang rally nung nakaraang araw. So, kahit naman ako sinabi ko naman talaga na sobra akong hanga. So, sa mga INC na sumuporta sa aking mga vlog, marami po salamat sa inyo pala. Hindi po kayo ano bang tawag ko nito, hindi nyo ako pinabayaan. Nag-subscribe po, nag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Shout out mo na sa hindi pa ako nakakapag-subscribe, baka dadaan to sa inyong video na to. Please, paki-subscribe po ang ating YouTube channel at paki-click na rin tong like button at itong subscribe button para kita-kita ho tayo lagi. So, sa mga Iglesia ni Cristo na mga miyembro na nag-subscribe po sa ating YouTube channel, marami po salamat sa inyo. God bless po sa inyo, sa inyo mga kapatid. Kahit po ako ay hindi Iglesia ni Cristo, pero puso ko po ay para sa inyo na sobra kong na-amaze sa inyong patakaran ba na napagaganda. At ito na nga, balikan natin si Corina Sanchez na in-interview to si Malutikia. Napahanga siya sa Iglesia ni Cristo. Ganun ang kanyang pananaw sa Iglesia ni Cristo. Ito yung kunting video na ibigay ko sa inyo. Okay, headline. Senator Amy Marcos in the Iglesia ni Cristo protest rally. Ako, yung initial impression ko is, ang linis-linis na nung messaging. Ng lahat placards, ka-Edwill, malinis, walang pangalan, walang pinabababa sa pwesto, transparency and accountability. O di ba? Kahit sino, pag ganitong mga religious group na gumagawa ng rally na hindi naman totoo naman ang Iglesia ni Cristo hindi naman talaga nanawagan na patalsikin si Bongbong Marcos. Ni placards, wala sila doon, ni ano pang mga doon. Ang kanila naman talaga doon ay transparency at accountability. Yun talaga yung pinaka-purpose doon sa rally na yun. At isa pa, isa pang i-komento ko sa inyo, no? Ang INC ay sobrang responsable sa kanilang ginagawa. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos ng kanilang rally, hindi lang tong rally nito nakaraang araw lang. Nung rally na nakaraan pa, ganun din ang kanilang ginagawa. Pagkatapos na mag-rally, lahat ng kalat nila, lahat ng basura, sila mismo ang nagligpit. Hindi sila umaasa sa local government, national government, o sino mga agency niyan para magligpit sa kanilang kalat. Mismo ang mga miyembro ho ng INC ang naglinis ho sa kanilang pwesto kung saan sila pumuesto doon sa Quirino Grandstand. Sa ibang mga institusyon yan, sa ibang mga grupo yan na nagrally, kaya ba ang ginagawa nila? Tanong ko lang. Itanong ko lang ho kung sino yung mga grupo na kaya yung ginagawa nila na pagkatapos nila doon, na 2 araw ang kanilang pagrarally doon, pag alis nila sa location, nibakas ng mga basura, nibakas ng dumi, nibakas ng mga nakakadiri na lugar. Wala. Linis lahat yun. So, sa ganun pa lang, makikita natin kung sino ang responsable na mga grupo na gumagawa ng rally. Sila lang pwedeng gumawa ng ganun. Sa ibang grupo yan, sigurado.
jingle doon, dumi doon, kalat ng basura dito, pagkatapos, iwanan lang. So, yung ginawa nila na sila mismo nagligpit, hindi yun basta-basta na trabaho kasi mismo sila ang naglinis doon. Hindi sila umaasa na iipasa sa ibang trabaho. Sabi ko nga, hindi sila umaasa sa LGU kasi sa ibang grupo, ganun eh. Mga ibang grupo, pagkatapos ng mga ipon-ipon na ganyan, mag-picnic-picnic nga lang, yung mga picnic nga lang, yung mga basura nandyan iniiwan. Pero itong INC nabalita ba to? Na ganito, nagkalat ang mga ganito sa Luneta, iniwan nila, hindi. At isa kong dito, napupuna ako dito sa mga ginawa kong video nung pangalawang video na sundan ko nito. May nagko-comment doon na sobrang di ko alam kung anong atraso sa Iglesia ni Cristo para sa kanya. Nagkomento na sobrang negatibo ang kanyang sinasabi. Sabi ko, kung wala ka man lang nakikita doon sa rally nila na ultimo nga placard, ultimo nga resign Marcos, transparency nga ang gusto nila, di nga sila nagbanggit doon. Unang-una titingnan nyo yun. At itong pinakahuli, yun ang titingnan natin lahat-lahat. Kalat sa dami nila, umabot ng mahigit kalahating milyon. Nikalat doon, walang reklamo ang local government o kaya yung sa may Luneta na grabe naman to, nagrally kayo dito tapos nag-iwan kayo ng basura. Ganon ang mga taong responsable, ganon ang relihiyon na sobrang disiplinado. Magpunta lang tayo sa mga magpunta lang tayo sa mga simbahan dyan, paligid ng simbahan. Hindi natin ilayo. Di ko naman sinisiraan itong mga simbahan na babanggitin ko. Itong Quiapo, itong Baclaran. Bukod sa maraming basura, marami pang mandurukot. Pumunta kayo sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Kung pag-uwi nyo sa bahay, kung may reklamo ba kayo, nadukutan ako doon sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Wala ako narinig na gano'n, Ako mismo sa may Baclaran, yung anak ko, nadukutan ng smartphone. Hindi namin alam kung saan yun. Kasi sa daming tao doon, daming mga vendors, naulan pa yung time na yun. So, dito pa lang, itong grupo na to, dito ka magtiwala sa kanila. Kasi kung ano yung napag-usapan doon na bawal, ayaw namin yung ayaw namin yung placard, ayaw namin yung sisigaw na resign Marcos. Walang ganoon. Although may mga politician doon, pero normal ho yun. Normal ho yun. Di ba naano ko to, sabi ko, kahit pasabihin nila na walang politician na pupunta doon, di naman maiwasan din yun kasi si Marcoleta, miyembro ng INC, nagsasalita rin doon, si Amy Marcos. Pero, si Amy Marcos, ang sinabi niya doon, hindi naman resign kapatid ko. Uwi na tayo, ading ko. Magpagaling ka. So nangyari kay Amy Marcos doon na sinasabi niya, doon niya binulgar ang kanyang kapatid sa INC. Pasalamatan natin ang INC kasi binigyan siya ng pagkakataon na pwede mong sabihin, sige, siguro di naman si Amy Marcos siguro magsabi nun na ang kanyang kapatid ay gumagamit nga. Kung hindi rin siya nagpaalam siguro sa pamunuan ng INC. Siguro kung hindi nagpaalam yun, naibalita ngayon yun, grabe naman ang senadora ito, di man lang kami ginalang sa rally na yun. Ayaw nga namin yung mga placard, ayaw namin yung resign Marcos, pero nandoon ka pa na nagsabi na yun nga, gumagamit. So, dito pa lang, di ko alam kung sinong makakapantay itong grupo na to. Di ko alam kung sinong pantay man lang o kahit man lang manibel ng kunti. Palagi ko wala kasi disiplinado sobra Yung sinabi ko nga itong simbahan nila, makita natin, bawat paligid yan, maaliwalas yung lugar. Malinis. Hindi natin makikita doon na maraming vendors. Kasi once kasi maraming vendors yun, doon ang kalat. Doon magkalat ng basura, mga plastic, ano pang mga itatapon dyan. Mantakin nyo Mag-isip tayo.
600,000 ang nandoon sa rally. Pero naibalita na ang kanilang kalat ligpit mismo nila. Doon ka hanga sa ganyan pamunuan. Kung gaano ba talaga idisiplina mula sa pinakababa hanggang sa pinakataas. Yan yung yan yung hindi magic. Talagang disiplinado ka. Sana ganun lahat sa Pilipinas. Disiplinado talagang pairalin natin kasi maganda. Di ka na aasa sa iba. Mismong mga miyembro nila, sila na mismo ang gumalaw. Hindi na yun umaasa na, ito, tagalinis namin yan. Sige, kayo maglinis dyan. Once sila umalis, once sila umuwi bago sila umuwi ng bahay, kanya-kanyang probinsya sa Luzon, iniwan ang Luneta. Kung ano ang nadaktan nila, ganun sa pag-alis. In fairness, gobyerno, di kayo nakinig dito sa kanilang panawagan? Transparency. Transparency. Unang-una, yun ang kalinisan ang unang tingnan natin. Kung ano talaga ang kanilang panawagan sa ating gobyerno ngayon. Kanina napanood ko sa balita, ang ICI mag-live stream na daw. Sabi ko, yan na. Yan na yung katas ng INC. Kasi kung hindi talaga to gumalaw tong religious group na to, ewan ko. Kung magsabi yung kanina itong napanood ko sa balita na i-live stream daw nila, pero hindi lahat. Pili lang daw kasi meron silang gagawin pang mga ano bang tawag niyan? Yung parang mapag-usapan nila doon na hindi pwedeng i-televise. Hindi lahat daw. So, at least kahit pa paano, mayroon na silang pagyayani. Mayroon na silang nakaramdam na yan lang naman ang gusto ng religious group na yun, transparency. So, kahit sino kahit sino na ano kaya kung ikaw membro ng Iglesia ni Cristo, di ka kaya ma-amaze doon? Kalahating milyon mahigit, 600,000. Pag alis ninyo, basura, kalat, lahat yan ligpit. So, sabi ko hindi kaya ng ibang grupo yun. Kakayanin ba? Kaya ito si Corina Sanchez, believe sa Iglesia ni Cristo. Ganyan ang mga broadcaster din na nakikita kong humanga dito sa INC. Pero ibang broadcaster dyan, yung ibang mga bayaran dyan na mga newscaster, mga broadcaster, mga network, ni isang salita, wala na ang iglesia, ganyan, tularan natin yan. Namuglima pa ang local government ng Manila na magligpit ng basura sa INC. Wala, siguro pag hahakot nun, tukan na ng local government. Pero pagligpit nun, isa-isa yung mga pagwawalis doon, hindi tuka sa kanilang mga tagalinis doon. Mga miyembro ng INC ang naglilinis. Ganon ang dapat ang pairalin sa ating panggobyerno na dapat disiplinado talaga. Hindi yung puro na lang tayo salita dito. Puro na lang tayo dito puna ng puna. Kurap ng kurap, bulsa dito, bulsa doon sa pera ng taong bayan. Lahat tayo ngayon makikialam kasi tayong lahat dito apektado na. Lalo na yung sa Pilipinas, kayo mismo ang kawawa nga, sabi ko, kasi kayo na dyan bagsak ang peso. So ano mangyari niyan? Magpapasko. Hindi naman sa atin, hindi naman ultimo gaano ta kahirap. Mayroon pa rin tayong handa-handa konti, spaghetti, mga ganun bagay, mga lang ba? Mga kunting handa. Apektado tayo niyan. Kasi sa pagbagsak ng peso, sigurado, yung binibili natin pagdating ho ng ganitong magpapasko, tataas ang presyo niyan. Tapos ang sweldo sa Pilipinas ngayon, sapat ba? Tinaasan ba? So tama ang ginawa nitong Iglesia ni Cristo na sila mismo ang nangunguna ngayon. Transparency. Pakita ninyo kung paano ba talaga at itong gobyerno ngayon ang patakbuhin. Hindi yung puro na lang ganito, kasuhan na, mayroon ng ganito, warrant of arrest. Ay, maniwala ba tayo niya na puro ganun. Baka pagdating naman ng 6 na buwan, labas na naman yan. Pangpalubag-loob lang naman sa mga tao para sabihin na, pinakulong namin yan Pinakulong pero nakalabas din naman Yun lang yung pinakaano natin dyan. Problema. Wag naman yung mag-rally pa ulit.
So ako gusto ko talaga na sasali ako sa mga ganito. Gusto ko. So, itong video na to, sa lahat nating mga kapatid na mga INC, marami pong salamat sa inyo at saludo po ako sa inyong lahat. Ingat po tayo.